What's going on, everybody? This is King Senko and this is my freaking manifold turbo, my clutch, my car, and welcome sa ating second part video ng ating assembly para dito kay Project Tosgas. Dahil alam nyo na, itong video na to, ibabalik na natin yung ating makina dun. Okay everybody, on this video, alam nyo naman, di ba, magdadrop na nga tayo ng makina doon. Yung makina ipakikita ko sa inyo maya-maya lang, pero tignan muna natin ang mga nandito sa table natin. Halika, lapit kang konti. So ito, as you may see, this is my freaking manifold. Medyo may kabigatan siya, and this is my turbo. Stock lang yan. Stock. Kahit tanong nyo pa kay JP, stock lang yan. The impeller, as you may see here, yung ubus nating impeller ngayon, okay na ulit. Apart from that, we also have here my clutch plate. Basically, clutch assembly to. Ito yung spring, yung cover, and this is the flywheel. Itong tatlong to, yung nakikita nyo, yan yung nagpo-propel dun sa sasakyan. This is what's transferring the power from the engine to the transmission and eventually to the road. Second thing that's happening, if we may focus our attention here, these boys from Gold Star, ang mga makikisig nating people from Gold Star here are taking off my bumper is because this bumper is already sold. Huh? Maya-maya makikita nyo dito yung nakabili ng bumper. Certainly, kailangan namin baklasin. Baon-baon ko dyan ngayon yung stock na bumper, which we're gonna put back here. Pero don't worry, in another video, ipakikita ko naman sa inyo kung ano yung ipapalit natin dito. Siyempre, may loop pa rin yung kukunin natin, but I'm letting this go for a reason. Pag-uusapan natin yung reason na yan dun sa video na yun. But for now, let me just tell you that the engine will not go here today. Pero ipakikita ko sa inyo kung ano na bang itsura ng engine natin. Tara! Ito, yung 4D56 engine natin. As you may know, last time, tinotorque natin yung mga bits and pieces dito na importanteng kailangan. Saktong-sakto yung torque. Kaya yung procedure na pinakita natin last time, napaka-crucial nun. Sige. Okay, yo. Even the clearance, yun yung inaasikaso natin dun sa last video, but this time around, here it is. Pretty much, buo na to. Yung manifold na nakita nyo kanina, it will go here. The turbo will go here. It's on an engine stand dahil obviously, inassemble natin to dito. Nilinis, kaya napakalinis ngayon yan. It's been brought back to the black na block nung 4D56 and the upper end, the top end, no, yung head at saka yung valve cover were brought back into their original silver color. Obviously, di pa masikip to, no? Pero, pretty much ito na yun. Punta ka dito, cameraman. As you can see, lahat dito battery smooth na. We're pretty much ready. Dito ina-attach yung alternator, the aircon compressor, power steering, nandyan yun. Pretty much I can see it happening. But for now, kaya hindi pa mailalaglag tong makina na to, pabalik dun sa body ng Pajero, ay dahil hinahanda pa namin yung ibang mga pyesa. More of that later, but we're here today basically to give you an idea of what the engine looks like. Actually, to tell us more about the engine, let's hear it from JP. Hello guys. Okay, JP, anong status na natin dito sa 4D56 natin? Status natin sa 4D56 natin, ready for install na. So, regarding sa makina, head block, lahat, all specs, goods na siya. Ngayon, kaya hindi pa namin siya malagay kasi nililinis pa namin yung engine bay ni King. Then, ang turbo, okay na rin. Clutch, okay na rin. Then, let's see, siya mismo magpapatong ng makina niya. Japes, pag ito ba, nilaglag na natin doon. Nakabit na natin lahat ng wiring, lahat ng mga engine ancillaries. Magtotono ka ba pag ito nandun na? Yes, ang unang tono natin, yung startup na tono. Ngayon, ano yung startup na tono? Ito yung stagnant yung kotse, mag-i-start lang tayo. Totono natin siya para ready for break-in tono. Ngayon, ang gagawin natin dyan, boost muna tayong langis. Pero definitely, hindi tayo kagaya ng ibang shop. Paandar lang tayo muna. Then after ng paandar, siguro mga 3 days, stagnant siya, baksak ulit yung langis. Panibago ulit, tapos titignan natin kung pwede na siyang iikot, lagay tayo ulit ng bago. What you mean to say there is change oil ng change oil hanggat pinotono pa, hanggat mini-break-in pa. Oo, kasi for sure may mga rebaba pa siya. Kaya lang yung iba, ibang shop, syempre kung ano yung pinang-break-in na langis, hanggang releasing na langis, dun lang yung dual na change oil nila. Pero tayo iba. Kasi maganda yung pagkabuo natin nung unang stage, diba?
Sasayangin ba natin yun? I agree. Okay, Jeep, so I guess we'll see you 1 week from now. But before we get to that, panoorin muna natin kung ano nangyayari dun sa ating bumper. Tara. Alright, here we are. Maluwag na yung bumper. Saktong malapit na yung buyer nito. At eto na nga, may bababa na namin. All we need to do is to just remove the plate number, yung mga fog lights, and we're good to go. I don't want to spill the tea just yet, no? Pero habang naghihintay kami dun sa kapalit nito na bumper, baon-baon ko dyan yung pamalit natin, which is yung stock lang na bumper. Ibabalik muna natin dito yun para pag nag-break in si JP, obviously, may bumper naman yung sasakyan, naka-attach yung plate number, at yung mga fog light natin. Okay, uno. Maralan na tayo. FYI guys, while we're struggling here, itong bumper na to ay tumitimbang ng nasa 60 kilos. Actually, could be a bit more. Mahigit pa sa isang kabang kilong bigas ang timbang nito, definitely. This is the Aussie bumper. This is probably the last time that you will see it here in the channel. Ika natin. Ito yung turbo. Yan na, magbabaklas na lang kami ng plate number ko, yung mga fog light, and off we go. Mapupunta to sa isang subscriber natin, makikilala nyo siya in a little bit. But for now, struggle continues. Kalasan. Mga ate, excuse me po. Ito yung stock bumper natin. Dalhin natin doon dahil for the meantime, ito muna. Hanggat hinihintay ko pa yung bago kong bumper. Yeah. So sit rep guys, upon a short discussion, nakapag-decide kami na wag mo nang ikabit yan, yung stock bumper natin, simply because we want to clean the thing first, yung mounting point niya, at para lang hindi kumalat yung kalawang, di ba, pagka nakakabit na dito yun. And marami-rami pa naman lilinisin din si JP dito sa engine bay natin, para pag salpak ng makina, mukha siyang brand new, in keeping dun sa katawan natin, solid siya, lahat malinis, including at least the mounting point ng bumper natin. At the workshop. Tara. That is our buyer dun sa ating Aussie bumper. Next thing that you will see is this car having our bumper. Later on, hingi na lang tayo ng picture sa kanya pagka nakakabit na yung bumper natin dito sa kanyang short wheelbase na Pajero Gen 2. What's up, bro? Welcome. Thank you for availing yung Aussie bumper ko, no? Pangalan mo ulit, bro? Daryl Fernandez. Daryl, anong auto mo? Pajero na 3-door, 4056. 4D56. Okay. system. Pareho pala tayo. Automatic tong sa'yo. Automatic po. Alright. Ba't mo naisipan na i-upgrade sa steel bumper tong shorty mo? Actually, na-inspire kasi ako before. Mahilig talaga ako sa Honda. Tapos, nung napanood ko yung mga videos nyo online, doon ako na-push bumuo ng Pajero. Sa kakanon nyo, gusto ko gayahin yung mga build nyo. Pero ito naman is 3-door naman po siya. Okay bro, Honda boy ka rin pala. First time mo ba makapunta dito? Kasi dami rin Hondang binubuo nito eh. First time po. Okay, halika. Pasok tayo sa loob. Tips, si Daryl. Subscriber natin. Bro, 4D56 din yung Pajero niya, automatic. Pag kami kailangan ka Honda boy din. May binubuo akong DC2. DC2? Integra? Integra? Tangina. Anong tema mo? Ano po? Huwag mo na ako puhin, magkakaidagan tayo. Ito mga binubuo nila bro. EK to, di ba? Oh, EK9. Si JP, yung personal niya, EK9 din. Ito, Lancer Revolution 8. Binubuo rin nila yan. Long way to go pa yata yan. Pero ito yung makina ko bro. Dito kami nag-torque. Yung last video na ginawa namin, dito siya. Nakigulo ko nung ginagawa to. Yun, kung gusto mong ipa-refresh yung 4D56 mo, the best to bro. Maganda kasi dito kumpara sa ibang shop bro. Lahat by the book. May mga book sila dito ng 4M40, 4D56, 4D63, yung mga Honda engine, K-series, B-series, anything. So, as far as your budget could stretch, or as standard, game.
1 week later, magmula nung nagtanggal tayo ng ating bumper dito kay Project Tosgas, narito tayo ulit sa Gold Star Turbocharger dito sa Bonifacio, guys. At kung makikita ninyo, nakaangat na yung makina ni Project Tosgas. Ito yung ating 4D56. And joining us is of course JP. Japes, bigyan mo naman kami ng status. Anong gagawin na natin dito sa makina ko? Ano-ano na yung mga nagawa natin dito bago tayo umabot sa punto na to? Pakwento naman. Ang gagawin na natin dito, natapos na natin yung pinaka-assembly ng makina. So, na-torque na natin yung bagong clutch ni King. Bago tayo lahat wala tayong para 0-0 tayo lahat. All goods na si engine. So, ito na yung part na bubuhay na natin siya. Papatong na natin yung makina. Then, pagkapatong ng makina, pagkakabit na tayo ng turbo, mga ibang parts ng makina. Tapos, first start natin, yan ang tinatawag namin first break-in. Kasi ito, nagpalit tayo ng ring slot, so mga 1,000 dapat ang i-break-in natin dito bago natin ilabas yung full potential ng boost, tapos magdagdag tayong delivery para ma-enjoy talaga ni King. Ngayon, ano yung first break-in na sinasabi natin? Yung first break-in na yan yung papaandarin namin ng maghapon or 2 days. Then, after nun, kasi pagka ini-start siya, may friction pa yan eh. Parang pag umaandar yung rotating yan, pagka pinatay mo, bigla siya nag-i-stop. So yan pa yung bine-breaking natin na naka-stagnant. Then after nun, pag medyo lumambot na yung makina, so ito yung sinasabi namin, magastos daw. Pero hindi, kasama sa service yun eh. Change oil ulit tayong pangalawa kasi may mga rebaba pa yan from machine shop. Then, yun na yung tinatawag natin na drive break-in naman. Check natin siya kung ano yung langis, kung kumakain ba siyang tubig. Yung kapag operating temp, maghapon yan eh. Then palit na naman tayo before release. Yan ang ginagawa natin. Okay, dun sa gagawin nating drive break-in, pwede ba kami sumama doon, bro? Pwede. Ikaw pa magdadrive, gusto mo. Eto na nga. Dumating na tayo sa punto kung saan ilalaglag na natin dito sa loob ng engine bay ni Project Tosgas yung ating makina. Tulad ng napag-usapan natin kanina, yung mga sinabi sa atin ni JP, may idea na kayo sa kung ano-ano pa ang mangyayari. Pero ang catch dyan, ang pinaka nanggulat sa akin dito, no? Ako pala yung magbababa ng makina papunta dito sa kinalalagyan ko ngayon. Paano ko gagawin yon? Wala akong idea dyan. Tara, I guess there's nothing left to do now but to fiddle with things that I don't really know. Paano ba ako alis dito? For science. Bago natin gawin to, itong bagay na wala akong kaalam-alam pero sinabak nila ako, no? Health and safety tayo. Mga kaibigan natin dyan sa OSHA, tsaka yung mga tropa natin dyan na health and occupational safety freak para sa inyo to. Gloves, though not appropriate para dito sa trabaho, pang motorsiklong gloves to. Better than nothing, I guess. If you are doing something with heavy lifting that requires cutting, mga heavy machineries, nire-require po ito. Kahit pag nagmomotor, kailangan to. Tama si Kuya. Kuya, angat mo nga yung kamay mo. O yan, naka-gloves. Pero ang akin, kahit pang motor to, buti na kaysa wala. So, ang tawag dito, Chief, ano nga ulit tawag dito sa pulang to? Cherry picker. Okay, ang tawag dito sa rig na to, yung naghahawak sa ating engine ngayon, ay isang cherry picker. Cherry picker, may hydraulic system siya para umangat yung kung ano mang gusto nating bitbitin na mabigat at maibaba rin natin safely, which I will demonstrate to you guys. 1, 2, 3. Crash course lang din to, tinuruan nila ako kung paano gamitin, parang jack lang ng sasakyan. So ganito magangat. Kung napansin nyo, yung level ng ating engine sa ngayon ay mas mababa pa kaysa dito sa ating radiator stay. So gagawin natin, iangat pa natin para pumasok dun. Game. So kuya, bubombayin ko lang, angat na to. Straightforward. Very straightforward lang, para ka lang nagja-jack ng sasakyan mo pag naplatang ka. Habang binobomba mo, umaangat. Konti pa. Siguro mga ano pa tayo, mga 2 inch. Yan, kaya na. Isa pa. Okay. At this point, nakuha na natin yung gusto nating height. Itutulak na natin siya para lumapat tayo sa engine bay. Ngayon, what we're doing now is we're trying to align the engine dun sa transmission kasi dapat lapat yan eh.
ibababa na nga eh. And very very shortly, ipe-perform ko na yung tinuro sa akin ni JP na ang release ay counterclockwise, ang higpit ay clockwise. Tama na ba? Okay na kuya? Ibababa ko na dahan-dahan. Pero dito sa gagawin ko to guys, dito nakasalalay kung mababangasan ko ba yung makina kung bago, yung engine bay ko o hindi. Katulad sa jack sa kotse natin, itong cavity na to, yan yung pangluwag na ganun. Dito, sa bagay na to, at kailangan gawin ko siya dahan-dahan. Japes, di natin na-practice to kanina eh. Alright, for science, in 5, 4, 3, 2. Nararamdaman niyo na kuya? Oh my God, I'm lowering the engine down. Sabihin niyo sa akin pagka pepreno ko na. Okay. Kung mag-operate ka. Okay. Again, in 5, 4, 3, 2. Parang kotse nga lang din, para ka nagja-jack. Oo. Pero ito may kaban jack. Oh, ang bigat niyan. Japes, roughly, gaano ka bigat yung ano? 45, 6. Apat ko. Isa pa, baba. Alright. Up. Bumangga, naramdaman ko. My God. Go. Steady, 5, 4, 3, 2. May laman ba yung radiator natin ngayon? Wala, no? Wala. Okay. Pagka naman nagkatagas yan, malalaman natin pag nilagyan na natin ng tubig yan. Baba pa? Up. Konti pa. Oh my God. Up. It's aligned. Okay. Pakabante pa atras. Bante? Steady. 5, 4, 3. Okay. Reset. Game. 5, 4, 3, 2. Baba pa, tol. Kausap ko muna. Kapakot mo yung makina. Tatakot ko. Konti lang ah. Baba ang konti. Pulsuan mo lang, pre. Up. Oh. Abante. Up. Para lang tayo nagka-transplant ng puso. Konting baba. Up. Sobra. Sobra ba? Yan. Commercial habang ginagawa namin to. Today is May 10, 2025 at birthday ngayon ni Kuya Ruel. Yun, si Kuya Ruel na naka-gloves. Happy birthday, Kuya! Okay, cameraman, pakita mo to. Natitig, medyo maliit eh. Isa yan. The Eagle has landed. Parang Apollo 13 lang, di ba? Konting trivia tungkol sa ginawa natin. So kung meron tayo ditong cherry picker ngayon, it's worth noting na hindi lahat ng shop ay gumagamit ng ganito. Yung iba po na shop, nagfa-fabricate. Yung, alam niyo yung siso o yung swing, pang bata, may mga ganun sila. Tapos may mga pulley, kadena yung hinahatak nila para mag-angat o magbaba ng makina. Sa case natin, maswerte tayo dito sa Gold Star, merong ganito. Pero, hindi rin porke may ganito ay lahat ng klaseng pagsasalpak ng makina ay katulad ng ginawa natin na from the top, dropping it into the engine bay. Merong mga sasakyan tulad ng Subaru na naka-boxer engine, malapad, na nanggagaling sa ilalim yung makina, iuusod yung katawan ng sasakyan para magpantay sila doon, at yung makina ay hahatakin paangat at saka ibobolt dun sa sasakyan pabalik dahil medyo manipis yung profile ng makina nila. Yung atin, bilang inline 4 na nakatayo, we dropped it back into the engine bay. So, ang ginagawa ngayon nila Kuya Engel, no, tsaka ni Kuya Ruel, ay tinutornilyoan na nila, kinakasan na nila isa-isa yung tornilyo
mula sa engine natin at papunta dun sa transmission kasi magkadikit yun. Kung tawagin yan, mated na sila. Bukod dun, iminamount na rin ito ni Chief yung ating engine support, yung may goma, para hindi natin ramdam yung vibration. Kung maalala nyo dun sa video natin nung pagpaparepair natin ng mga mechanicals nito, isa yan sa mga pinalitan natin. Kaya naging komportable yung ride ni Project Tosgas at ngayon, ibinabalik lang natin isa-isa. Bukod dun sa mga na-discuss kanina ni JP na gagawin, hindi na namin na-mention, pero ang mga trabahong gagawin pa dito ay aircon lines, electricals, power steering, yung mga oil lines, even yung cooling system natin, lahat yan i-redo dahil obviously kinalas siya isang buo. Kailangan lahat yon gawin natin properly para habang ginagamit natin yung sasakyan, yung pwedeng maging error, less, di ba? Yun naman yung goal natin, kaya natin pinalahat ng kailangang trabahuin sa makina ni Project Tosgas para pahabain natin yung lifespan niya, para mas magamit ko siya sa mas mahabang panahon. Let's see. Chief, sa ginawa ba natin na pagbababa ng makina, may nangyari na ba na katulad kung hindi marunong, yung nabilisan niya yung pagbaba ng ganun ng makina, no? Nakatama? Mayroon na, boss. Mayroon na po nangyaring ganun. Ano nangyari dun sa taong yun? Ang nangyari, nakupi yung oil pan sa baba kasi tumama yung oil pan dun sa beam niya na biglang bumagsak, nakupi yung oil pan. Kaya angat kami uli, repair uli ng oil pan. Oh Buti nga my. ngayon, dahan-dahan pagbaba. Okay My yung gawa mo, boss. My God. Ayos yung gawa mo. Pwede ba naming malaman? Siyempre, ayaw na namin itanong kung sino yung taong yun. Pero anong sasakyan ng taong yun? 4M na Pajero. Oh my God, Pajero din. 4M. Nakupi yung oil pan lang. Oil pan lang naman. Okay. With that, maswerte pala tayo na nagawa natin yung procedure na yon nang wala tayong nawasak, walang nasira, Natamaan. nakalapag siya ng maayos. Dahan-dahan pagbaba na ganun para maisintro natin yung makina bago natin bagsak ng tama para pumasok dun sa prani. Thank you. Like a pro. Sa punto pong ito, maglilinya na sina JP ng electricals, recharge ng aircon freon, at ang pagpapalit ng lahat ng mga belt na kanilang tinanggal. Para nga naman bago na ang lahat at back to zero, ika nga. Ang natitira sa atin ngayon na gagawin ay ang maghintay na matapos nila JP ang kanilang stagnant break-in o yung pagpapaandar sa makina habang naka-idle lang. Holy shit, it's alive! It's alive! Pero di pa gumagana yung marami sa mga cluster. Pero it's alive! Sa susunod na video, yan naman po ang ating pagkukwentuhan mga kapatid. Until then, kita-kits po tayo. At kung trip po ninyo itong journey ni Project Tosgas, narito po ang ilan pa sa mga video na ating ginawa sa ating restoration journey. Please give this video a like. Mag-subscribe din po kayo para sa marami pang paparating na video tungkol dito kay Project Tosgas and more.